Mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Attorney Harold Respicio mga tambay. Talagang kailangan daw pong managot ang buong COMELEC. At kailangan pong ma-impeach mga tambay. Pakinggan po natin si Attorney Harold sa kanya pong mga bagong pasabog o bagong bunyag o bagong ibinunyag po niya mga tambay. Pakinggan po natin si Attorney at komentuhan po natin. Dito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila pananagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binetray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5! COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor kaagad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC, ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretso sa COMELEC servers at diretso sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang COMELEC sa kanyang data, huli ka agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedelay niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa COMELEC server, pwede nang mabago ng COMELEC servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng COMELEC server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa COMELEC servers at sa transparency servers yung result ng bawat makina, tinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between Grabe po mga tambay, yan po. Napakarami pong inilabas na ebidensya po at patotoo ni Attorney Respicio mga tambay. Sana po ito ay madaliin po ang pagpapile ng impeachment po sa lahat po ng nasa COMELEC, lalo-lalo po ang chairman mga kabayan. At talaga pong marami po talagang anomalya sa nagdaang halalan mga tambay. Ito pa po, katulad po na nangyaring halalan po, ito po, marami po nagpipetisyon dahil nga po hindi lumalabas yung tamang bilang. At napakarami pong mga hindi nabilang. Mahigit, kung humigit kumulang 17 million. Di ba? Yung sinasabing undervote. Yung overvote. Tingnan po natin mga tambay. Pakinggan po natin ito. May pre-shaded na balota at iba ang boto sa lumabas sa resibo. Ilan yan sa inireklamo sa COMELEC ng ilang natalong kandidato sa katatapos lamang na eleksyon. Magbabalita si Mon Gualvez. Mahigit 100 kahon ang dinala sa COMELEC ng natalong kandidato sa pagka-mayor ng San Fernando City, Pampanga na si Maylene Pineda Cayabyab. Laman ng mga kahon ang nasa 13,000 affidavits ng mga nagrereklamong botante matapos daw maiba ang kanilang boto mula sa lumabas na resibo. When they fed the
the ballot, iba yung nagre-reflect, no? Tapos yung iba naman merong mga pre-shaded. Kaya hiling ng kampo ni Pineda, mano-manong bilangin ng mga boto lalo't kaduda-duda raw na hindi man lamang lumamang si Pineda Cayabyab na mula sa political family ng Pineda sa Pampanga. Natalo siya ng incumbent mayor doon na si Vilma Caluwag. Sa maniwala at sa hindi, 239 clustered precincts. Ni isang presinto walang ipinanalo. That is one thing na unbelievable, highly improbable. Ito rin ang reklamo ni Cebu City Mayor Michael Rama matapos pumangatlo lamang sa halalan. Yung number ko usually, as it is being presented, ito 200,000 yun. Abot na nga ng 300,000. Bakit ang ending 120 lang? Saka optics, lahat ng mga activities, rallies, pumunta pa si Sara doon, ang daming tao. Ibig sabihin, pag eleksyon nawala yung tao. Bukas naman ng COMELEC sa mga ganitong electoral protest. Aminado ang COMELEC, hindi birong gastusin yung kailangang paggandaan ng sino mo maghahain ng election protest. Kabilang na dyan yung filing fee, bayad sa kada bubuksang ballot box at iba't ibang dokumentong kakailanganin. Nakita niyo po, kaya malakas ang loob ng COMELEC kasi gagastos po ang magpipetisyon. Gagastos po eh. Kaya malakas po ang loob nila na talagang magkaroon po yata ng malawakang dayaan. Ayan po mga tambay. Nakita naman po natin, napakarami po kasing nakasaksi at nakaranas na talagang ang botohan, di po ba? Lalo-lalo po tayo, lalo-lalo mga OFW sa ating bansa. Iba yung binoto natin, iba ang lumalabas sa resibo. Totoo po 'yun. Di ba? Tapos overvoting. Ayaw nang tanggapin ng machine. Di ba? Napakarami. Lalo-lalo pag bumoto tayo na solid, yung ating black voting na Duterte 10, hindi po tinatanggap ng machine. Di po ba? Tapos pati nga po yung tumatakbong senador, si Attorney Lambino, nakaranas din po ng ganyan pangyayari. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, talagang napakarami pong anomalya ang nakikita po natin at nakikita ng taong bayan at nakikita ng mga politiko. Lalo-lalo po yung mga supporters po at sumusuporta sa mga Duterte. Nakita po nila. Talagang may mga anomalya. Kaya dito po sa ginawa action po ni Attorney Respicio ay napakaganda action po ito. Talagang dapat na pong mag-file, panagutin po. At itong mga ebidensya na pinasabog ni Attorney Respicio, lalong-lalo po sa automated machine na ginawa po nila, yung pag-transfer, pag-delay ng mga boto natin, ay hindi po ito dapat mangyari pero ginawa po nila kahit po ito'y labag sa batas. Kaya suportahan po natin ito. Ito pong gagawing plano nila itong grupo po nila Attorney Respicio. Kaya lang po ang nakikita lang po natin dito mga tambay, itong impeachment na ito. Para lang po ito maging successful. Alam naman po natin ang impeachment ay nagmumula po sa Kongreso. Di po ba? Diyan po nagmumula ang impeachment lahat po ng taong gobyerno. Lalong-lalo po ang COMELEC. Dahil independent body po 'yan. 'Di ba? Hindi po appointee ng pangulo 'yan. Yan ay mapapatanggal mo lang sa kapangyarihan o sa pwesto nila by impeachment, 'di ba? Katulad po ng Sandigang Bayan, Ombudsman, Korte Suprema, Office of the Vice President, Office of the President. 'Di ba? Yan po ay by impeachment po. Ngayon, ano po nakikita natin magiging dahilan dito para po umusad ang impeachment ng isang chairman ng COMELEC? At ito pong lahat po ng nasa COMELEC, lahat po ng nasa posisyon diyan para po ma-impeach. Hindi lang po ang COMELEC chairman. Ano po magiging hadlang? Ang Kongreso. Pagka po hindi napalitan ang administrasyon po ng Kongreso, lalo-lalo sa pangunguna ng tinatawag na tambaluslos, ay mahihirapan pong ipasa, imbestigahan, patulan, baka po yan ay mahold lang o hindi po ito umakyat sa plenaryo ng Kongreso, itong impeachment. Di po ba? Yan po magiging malaking problema po natin, mga kabayan, lalo-lalo po ang pagka hindi napalitan ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President sa pagiging speaker. Maharang at maharang lang po yan. Ganon din po
ang impeachment ng Pangulong Marcos. Nakita po natin, nahaharang na nga po eh. Bakit? Ayaw nilang paupuin yung nagpapile ng impeachment ng Pangulo eh. Ang Duterte Youth eh. Sila po ang kauna-unahang magpapile ng impeachment sa Pangulong Marcos. Ang Duterte Youth, party list. Ano po ginawa? Nilagyan po ng delayment ang kanilang proklamasyon. Kesyo, meron daw po nakabimbing na issue o sinasabing kaso raw na galing sa Kabataan Party List. Mga makakaliwang grupo. Sumusuporta sa mga kaliwang grupo ang mga ito. Marami nagpapatotoo na sumusuporta yan. Pero kinatigan ng COMELEC. Kaya nakita po natin ang mga delayment. Nakita nyo po. Dahil ito magiging kalaban para sa administrasyon dahil nagpapile ng impeachment sa Pangulo. At ang speaker ay ganun din. Dahil kung makakaupo itong mapoproklama itong mga ito, ay magiging bilang ito ng boto para sa magiging balasaan, mapalitan ang speaker ng Kamara na tinatawag na tambaluslos. Kaya yan lang po magiging malaking problema po ng grupo po ni Atty. Respicio. Alam naman po natin mga kababayan ang totoong nangyari. Hindi naman po tayo mga tangat, bobo at mga gago na. Nakita po natin, nasaksihan po natin ang nangyaring botohan, nangyaring halalan itong 2025. Alam po natin, lalong-lalo po ang ating mga kababayang OFW, kung paano po tayo talaga nilapastanganan at talaga niwalangya, tinarantado, ginago ang ating mga boto. Di po ba? Pagdating po sa automated machine, sa makina, iba na po ang nagiging resulta at ayaw tanggapin ang ating boto. Lalong-lalo yung karamihan natin siyempre. Meron po mga lugar na ayaw tanggapin talaga ang Duterte 10. Lalo po pag tayo nag-black voting, solid, PDP laban. Ayaw nilang tanggapin. Ayaw tanggapin ng machine. Di po ba? Kaya nakakalungkot. Tapos, yung binoto naman natin, merong nangyayaring issue naman, napakaraming issue na iba lumalabas sa resibo. Di po ba? Kaya kung ang Kongreso ay magiging parehas lang po at hindi political. Kasi po ngayon, sobrang political po ngayon ang binagoong Pilipinas. Dahil nga purong sa sinasabi ng Vice President, nung makabalik sila sa kapangyarihan, ay grabe po ang pagiging greedy nila. Sakim, swapang sa kapangyarihan. Dahil daw po sa pera, kapangyarihan at may bonus pang polboron. Grabe daw po yan nung makabalik. Ayon sa Vice President. At grabe raw po ang korupsyon dyan, ayon sa Vice President. Yang institusyon na yan, grabe. 2 tao lang daw po kumukontrol ng pera riyan, ng taong bayan. Kaya nga gustong-gusto nang mapalitan ng taong bayan eh. Di po ba? Kaya nga lang nagkakagapangan po yata dyan. Dahil pag napalitan po ang administrasyon ng speakership dyan, ay magkakaroon na po ng napakaraming investigasyon. Kahit mismo sa speaker, baka siya po ay napakaraming investigasyon ang gawin sa kanya ng papalit na speaker. Lalo po kung makakapwesto riyan bilang speaker ang sinasabi ng Vice President na si Paulo Duterte, ang kanyang kapatid. Malilintikan po silang lahat yan. Lalo sa ginagawa nilang budgeting dyan at yung ginagawa nila sa GAA, yung ginagawa nila sa BICAM. Grabe po yan. Maimbestigahan po lahat yan. Pati po mga blanco po, 241 billion ayon kay Congressman Ungab. Ang nagpatotoo riyan, naggrabe daw po yan. At syempre yung ginawa niya impeachment sa Vice President na tumataginting na hindi raw po bababa sa 150 million di umano ang nakuha raw po sa bawat opisina o upuan o table ng mga congressman na pumirma rito. May nagpatotoo na po yan. Grupo po nila, kaalyansa nila. Di ba? Meron na po nagpatotoong congressman yan. Si Toby yata. Toby Tiongco yata. Ang nagpatotoo po yata dyan. Hindi po ba? At napakarami pa po nagpatotoong congressman dyan. Lalo-lalo yung mga hindi pumirma. Mga kababayan. Kaya dito mga kababayan, yan lang naman na nakikita natin magiging dahilan para hindi po umusad ang impeachment ng isang George Garcia ng COMELEC at mga kasamahan nito. Yan lang po magiging problema, malaking problema. Kasi po sa Senado, kahit papaano po, meron na pong control doon sa Senado dahil nahandun po sila Senador Marcoleta
Alam naman natin si Senator Marcoleta ay marami rin pong binunyag dyan. Lalo-lalo po sa mga tagong yaman daw po o tagong account sa ibang bansa. Di ba? Nung congressman pa, si Senator Marcoleta, wala po tayong magiging malaking problema po pagka po ang usapin na po dyan ay sa Senado. Sa Kongreso lang po tayo magkakaproblema. Komento ko po mga tambay. Hanggat mananatili ang nakaposisyon, ang tinatawag na tambaluslos, ay malabo po. Mahihirapan po tayong umusad ng impeachment na yung ipapile nating impeachment, baka hindi po makakuha ng numero. Lalong-lalo po kung ang speaker ay tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Sana umusad po yan, mga kababayan. At yung ginagawa rin po ng mga kababayan natin na alam nila sila ay dinaya, yan po ang pinakamalaking rin problema. Kailangan po nilang gumastos sa muling pagbibilang o bibilangin muli ang mga boto ng manual. Yan po ang napakalaking problema po. Mga katabay, dinaya ka na, gumastos ka pa. Yan po ang senaryo natin eh. Kaya po malalakas ang loob ng mga nasa COMELEC eh. Kasi kung wala kang pera, wala kang paggastos, hahayaan mo na lang na matalo ka dahil wala kang pambayad para bilangin ito. Kaya ganyan po nangyayari sa atin eh. Kaya maluwag na maluwag po yata sila mandaya. Di po ba? Dapat po dyan, pagka napatunayan po na mali at talagang dinaya, dapat po may makulong dyan, may maparusahan. Di po ba? At lalong-lalo na po ang COMELEC. Lalong-lalo po di umano ang chairman. Dahil po yung tiwala ng taong bayan ay nawala. Ninakaw mo ang tiwala ng taong bayan. Di ba? Kaya dito po mga tambay, napakagandang move po sana ito eh. Sana po ito ay magtuloy-tuloy at magkatotoo. Na talagang patungo po sa impeachment ang mangyayari sa buong COMELEC. Magmula po sa chairman, ay sila po ay mapanagot sa ginawa po nila kung ito po ay mapapatunayan na talagang napakaraming nilabag, lalong-lalo ang pagnanakaw sa boto ng taong bayan, talagang dapat pong managot at makulong, maparusahan po ito. At siyempre po, kung meron pong pera po ito na involved, ay maibalik din po ang pera ng taong bayan hanggat maaari, mga kabayan. Sana rin po ay kung ito po ay itutuloy na nila at umpisahan nilang i-impeach ito. Kasi kailangan po magbukas muna ang 20 Congress. Sa 20 Congress po kasi ito eh. Magbubukas po sila, di po ba? Diyan po magpapile ng impeachment po yan, sila Attorney Harold. Tingnan po natin. At sana rin po sa pagbubukas din po ng 20 Congress, ay sana rin po mapalitan na ang tinatawag na tambaluslos para po umusad naman ang ating bansa. Baon na po tayo sa utang. Dinala po tayo sa pagkakautang na isang damukal. Dinala po tayo sa isang damukal na issue ng korupsyon. Isang damukal na pamumulitika. Kailangan po mawakasan na ito. Nasa basurahan na po ang ating bansa. Baon na baon sa utang, nasa basurahan pa. Kaya kailangan po maibangon po muli ito. Kailangan talaga na mawala na sa pagiging speaker ang tinatawag na tambaluslos, mga kabayan. Sana magkatotoo po tayo at magkatotoo rin po sana ang hiling ng Vice President, mga kabayan. Yan, sumusuporta po tayo dyan. Lalo po si Kamanong, suporta po ako sa ginagawa po. Lalo po dito po sa COMELEC din. Dahil nakita naman po natin kung ano po ang ginawa sa atin ng COMELEC. Sana po, suportahan po natin at wag po sanang tumigil itong grupo nila Atty. Respicio. Alam naman po natin si Atty. Respicio ay hindi rin po napoproklama po yata ito. Hindi rin po napoproklama pa ito. Dahil nga sinasabing marami raw pong kaso ito ayon sa COMELEC, mga kabayan. Ibang klase po ang COMELEC. Muli po, maraming salamat po sa gusto po ng inyo pong maliit na programa, Tambayang Makabayan. Thank you po sa mga tumatangkilik at tagapanood po natin. At ganun din po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At shoutout din po. Thank you po sa mga biyayang pinagkakaloob po ninyo. Thank you po. Shoutout Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut na 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr.,
Arfel Villacorta, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po, maingatan nawa po. Thank you rin po. Sana gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At yung panalangin at dasal at panalangin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Tayo rin po mga tambay, ingat po. Ingat po tayo, doble ingat po. Mahirap na po ang sitwasyon sa ating bansa. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.